Marshall Peak, Kabanata 116. Pagsusupal at paglusob. Pagkatapos ng isang gabi ng matinding labanan, sino ang nakakaalam kung gaano karaming dugo ang nawala sa kanya? Ngayon lang napagtanto ni Zia Ningqiang na ang pagiging mahinahon ng kanyang junior brother mula simula hanggang wakas ay dahil sa kanyang malakas na paghahangad. Sa ganitong uri ng pinsala, kung ito ay ibang tao, sila ay namatay ng hindi mabilang na beses, ngunit siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at mapait na nagtiis, nakikipaglaban sa tabi niya upang patayin ang huling kaaway at makuha ang ikasyam na Yin Yuan Condensing Do. Matapos ang lahat ng ito, ang kanyang isip ay nakakarelax at natural na hindi na makatagal. Sa pagtitiis ng kalungkutan sa kanyang puso, nagmamadaling inilabas ni Zia Ningqiang ang natitirang mga table tasks sa katawan ni Yang Kai, pagkatapos ay hinanap sandali ang katawan ni Wen Fei Chen, pinilit ang sarili na kumalma, pagkatapos ay kumuha ng ilang hilang pil at ipinakain ito kay Yang Kai. Ngunit kasalukuyang walang malay si Yang Kai, kaya paano niya makakain ang mga table tasks? Nang walang ibang pagpipilian, personal na nguyain ni Zia Ningqiang ang mga table tasks at ipinakain ito sa kanya. Habang siya ay abala, ang 9-in-8 Lux formation na nagbuklod sa buong lambak ay biglang yumanig at gumuho. Madaling araw na, ang araw ay sumikat mula sa silangan, at ang 9-in-8 Lux formation ay nasira ng mag-isa. Hindi man lang napansin ni Zia Ningqiang ang mga pagbabago sa lambak, ginagawa pa rin niya ang lahat para iligtas si Yang Kai. Isang malupit at banayad na divine sense ang dumaan, na naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Zia Ningqiang. Bigla siyang tumangala sa langit, at sa sumunod na sandali, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Guro. Para bang nakakita ng isang tagapagligtas, sa wakas ay nakahanap si Zia Ningqiang ng isang labasan para ilabas ang mga emosyong pinipigilan niya, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Naninigas ang matandang mukha ni Meng Wuya, at papagalitan na sana niya si Zia Ningqiang, nang bigla niyang napagtanto na may mali. Hindi niya maiwasang mabigla. Anong nangyayari? Halos buong magdamag na naghihintay si Old Man Meng sa labas ng 9-in-8 Lux formation, hindi ito nang ahas na sirain. Noong una ay naisip niya na ang pagsupil sa 19 Yuan Condensing Do sa pagkakataong ito ay hindi isang sorpresa. Pagkatapos ng lahat, naghahanda siya para kay Zia Ningqiang sa loob ng maraming taon. Handa na ang lahat, at hanggat mahusay na nakipagtulungan si Yang Kai sa 19 Yuan Condensing Do, ito ay magiging isang piraso ng cake. Kaya lang ang kanyang mahalagang alagad ay kailangang magsakripisyo. Matapos manatili sa labas ng halos buong gabi, si Meng Wuya ay nagtatampo din. Sinong guro ang madroga ng sarili niyang disipulo? Natatakot siya na mag-isa lang siya sa mundo. Hindi siya nagalit na siya ay nadroga at nawala, ngunit si Zia Ningqiang ay walang ingat na pumasok sa Blackwind Mountain. Paano kung nakatagpo siya ng panganib? Sa makatuwid, orihinal na binalak ni Meng Wuya na maghintay hanggang masira ang array bago pagsabihan si Zia Ningqiang. Siyempre, hindi naman niya masyadong mapag-alitan. Sa kanyang disipulong ito, itinuring siya ni Meng Wuya na parang isang kayamanan. Ngunit ang eksenang nasa harapan niya ay naging dahilan ng paglunok niya sa mga salitang nasa dulo ng kanyang dila. Bumagsak sa lupa sa gulat, tumingin siya sa walang malay na si Yang Kai at nagtanong sa malalim na boses. Ano ang nangyari? Hindi nagatubili si Meng Wuya. Agad siyang yumuko at inilagay ang dalawang daliri sa palso ni Yang Kai. Ginamit niya ang kanyang divine sense para walisin ang kanyang katawan. Kumunat ang noo niya at gulat na sinabi. Paanong seryoso ang sugat niya? Sa opinyon ni Meng Wuya, ang pinsala ni Yang Kai ay higit pa sa malubha. Para siyang nasa libingan ng isang paa. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit ang panloob na pinsala sa kanyang dibdib at ang panlabas na pinsala sa kanyang katawan ay pangalawa. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang Yuan Qi ay nasa kaguluhan. Ang kanyang mga meridian at laman ay lubhang na pinsala. Ang ganitong uri ng pinsala ay hindi magagamot ng walang Peerless Spirit Pill. Hindi lamang ito nangangailangan ng isang Spirit Pill, ngunit nangangailangan din ito ng isang dalubhasang doktor. Walang kahit ano si Meng Wuya. Master, mamamatay ba siya? Si Zia Ningqiang ay nalungkot. Nag-aalalang tanong niya. Nakita ni Meng Wuya ang ekspresyon ng kanyang disipulo at alam niyang may masamang nangyari. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Siya ay nakabantay, ngunit sa huli, siya ay hindi nakabantay. Dahil ayaw na malungkot si Zia Ningqiang, inaliw siya ni Meng Wuya. Huwag kang mag-alala, kasama ako dito, hindi siya mamamatay. Habang sinasabi ito, naglabas siya ng bote sa kanyang dibdib at nagbuhos ng isang tableta. Ang tabletang ito ay halos kasing laki ng prutas ng longgan at ganap na gininto ang kulay. Ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong tableta. Nang makitang ininom ni Meng Wuya ang pil na ito, natahimik ang gulat na ekspresyon ni Zia Ningqiang. Alam niya ang epekto ng tabletang ito. May bakas ng matinding pag-aatubili, nag-alinlangan sandali si Meng Wuya. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ni Zia Ningqiang, binuksan niya ang bibig ni Yang Kai at itatapon na sana ang tableta. Gagawin ko. Biglang inagaw ni Zia Ningqiang ang tableta mula sa mga kamay ni Yang Kai at ipinasok ito sa kanyang bibig ng ilang beses. Pagkatapos, yumuko siya, binalot ng kanyang dila ang tableta at ipinadala ito sa bibig ni Yang Kai na puno ng dugo. Hey, hey, hey. Nandito pa rin ang matandang ito. Sigaw ni Meng Wuya sa kanyang puso at mabilis na umiwas ng tingin.
Nang makita ang kanyang disipulo na napakalapit sa isang lalaki ng walang pag-aalinlangan, si Meng Wuya ay nakaramdam ng hindi komportable. Para bang iiwan na siya ng anak na pinalaki niya ng husto. Matapos makapasok ang tableta sa kanyang tiyan, tila bumuti ang kutis ni Yang Kai. Gayunpaman, ang epekto ay hindi kasing ganda ng inaasahan. Sinamantala ni Meng Wuya ang pagkakataong tumingin sa paligid. Ang kanyang orihinal na malabo na mga mata ay biglang naglabas ng mga hibla ng malamig na liwanag. Nakita niya ang bangkay ni Wen Fei Chen at ang mga sirang paa ni Long Wei. Nawala ang kanyang pagdududa. Ang dahilan kung bakit labis na nasugatan si Yang Kai at kung bakit ang kanyang disipulo ay nasa napakalungkot na kalagayan ay para silang dumaan sa isang matinding labanan. Ngayon, sa wakas ay nahanap na niyang dahilan. Isang alon ng galit ang bumalot sa dibdib ni Meng Wuya at bakas ng puot ang lumitaw sa mukha ni matandang Meng. Hindi agad siya nagtanong. Hindi ngayon ang oras para magtanong. Malayo pa ang lalakbayin at magkakaroon ng pagkakataong linawin ang nangyari kagabi. Nagsisilang si Meng Wuya na hindi niya agad nabasag ang 9-in-8 locks nang pumunta siya rito kagabi. Kung sinira niya ang porma sayon sa oras na iyon, ang kanyang disipulo at si Yang Kai ay hindi magdusa ng ganoong kapalaran. Namumuo ang inis at panghihinayang sa kanyang puso at unti-unting napalitan ng galit. Grabing galit. Huminga ng malalim, pinigilan ni Meng Wuya ang galit sa kanyang puso at malumanay na sinabi. Disciple, nakuha mo na ba ang 9-in yuan condensing do? Oo, si Ziya Ningchang ay nakakalokong tumingin sa walang malay na si Yang Kai at walang malay na tumago. Kung gayon, pinuhin mo muna. Huwag kang mag-alala kay Yang Kai. Sa matandang ito dito, hindi siya mamamatay kahit na gusto niya. Aliw ni Meng Wuya. Saglit na nag-alinlangan si Ziya Ningchang bago tumanggo at paulit-ulit na hinimok. Guro, hindi mo dapat hayaang may mangyari sa kanya. Salamat sa kanya na buhay pa ang disipulong ito. Kung hindi dahil sa kanyang proteksyon, ang disipulong ito ay... Sa huli, nagsimula na naman siyang umiyak. Huwag kang mag-alala. Napangiti si Meng Wuya at bahagyang tumanggo. Noon lang natahimik si Ziya Ningchang. Pinunasan niya ang gilid ng mata niya at inilabas ang bag na lagi niyang dala. Habang binibigyang pansin ang sitwasyon ni Yang Kai, sinimulan din niyang pinuhin ang 9-in yuan condensing do. Makalipas ang kalahating oras, ang 9-in yuan condensing do ay ganap na napino. Gayunpaman, pinigilan ni Ziya Ningchang ang epekto ng Heaven and Earth Spirit do sa kanyang dantian at hindi ito hinigop. Ito ay dahil ang pagsipsip nito ay napakatagal. Kapag natapos na niya ito, asenso siya sa Yuan Chi stage, na aabutin pa ng ilang araw. Hindi nagising si Yang Kai, ngunit wala sa mode si Ziya Ningchang. Halika, umalis muna tayo dito. Kailangang maalagaan siya pabalik sa kanyang kalusugan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Yumuko si Meng Wuya, binuhat si Yang Kai, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas ng Blackwind Mountain kasama si Ziya Ningchang. Hindi agad sumugod ang dalawa sa High Heaven Pavilion. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi malapit sa High Heaven Pavilion. Sa halip, pumunta sila sa bayan kung saan tumuloy sina Yang Kai at Ziya Ningchang noong nakaraang pagkakataon. Sa bayan, nakahanap sila ng isang inn at pansamantalang tumuloy. Si Ziya Ningchang ay hindi nagreklamo tungkol sa mga paghihirap, na naglilingkod kay Yang Kai sa tabi ng kanyang kama araw-araw, ginagawa ang kanyang makakaya. Ibinuhos din ni Meng Wuya si Yuan Chi kay Yang Kai araw-araw, sinusubukang pagalingin ang kanyang mga sugat. Matapos makoma, nalaman ni Yang Kai na ang kanyang kamalayan ay pumasok sa isang mundo ng kawalan. Sa mundong ito, walang iba kundi ang matigas na gininto ang skeleton na nakuha niya mula sa wordless block. Naka-cross-leg ang golden skeleton, nagninangning ang buong katawan nito ng gintong liwanag. Naka-cross-leg din si Yang Kai sa harap nito, hindi gumagalaw. Walang tunog, walang ilaw. Patuloy na nakatingin si Yang Kai sa golden skeleton. Bagamat walang mga mata ang golden skeleton, naramdaman ni Yang Kai na nakatingin din ito sa kanya. Lumipas ang oras, at pagkatapos ng hindi malamang tagal, nanatili si Yang Kai at ang golden skeleton sa tahimik na estadong ito. Naiintindihan ni Yang Kai ang mga misteryo ng golden skeleton. Noong nakaraang pagkakataon, nang maunawaan niya ang matigas na kalooban, naramdaman ni Yang Kai na may ilang nakatagong misteryo sa golden skeleton na naghihintay para sa kanya na maunawaan, ngunit sa oras na iyon, wala siyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, pagkatapos maranasan ang isang buong gabi ng buhay at kamatayan na labanan, biglang naramdaman ni Yang Kai na ang distansya sa pagitan niya at ng golden skeleton ay napakaikli. Kung mayroon pa ring hadlang sa pagitan niya at ng gintong katawan noon, nawala na ang harang na ito ngayon. Ang kanyang hindi sumusukong kalooban ay nagtagumpay sa pagmamataas ng golden skeleton, at nakaramdam ito ng kasiyahan na nakahanap ito ng angkop na master. Biglang ngumiti si Yang Kai. Nagbago din ang golden skeleton, naging mga butik ng gintong liwanag na sumanib sa kanyang katawan, tulad noong una niya itong nakita. Gayunpaman, alam ni Yang Kai na hanggang sa sandaling ito ay tunay niyang taglay ang matigas na gininto ang skeleton. Bagamat sumanib na ito sa kanyang katawan noon, hindi ito tunay na sumuko sa kanya. Ito ay nagmamasid at sumusubok sa kanya sa lahat ng oras na ito, at ang kanyang pagganap ay sa wakas ay nakuha ang pag-aproba nito at pinawi ang mga pagdududa nito. Noon lamang ito kusang loob na naging bahagi niya. Ang mundo ng kawalan ay biglang gumuho, at ang kamalayan ni Yang Kai ay muling bumalik sa kanyang katawan.
Hindi nagmamadaling imulat ang kanyang mga mata, bahagyang tiningnan ni Yang Kai ang kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon. Hindi naman malubha ang mga sugat sa kanyang katawan, ngunit medyo masakit pa rin ang kanyang dibdib, at ang mga sugat ng espada sa kanyang tiyan at balikat ay gumagaling ng husto. Sa dantian, may orihinal na higit sa 40 patak ng Yang Liquid, ngunit ngayon ay 7 o 8 patak na lang ang natitira. Ang labanan noong gabing iyon ay nakakonsumo ng labis na Yang Liquid. Ang dami lang ng Yang Liquid na ginamit niya kina Brother Kai at Wen Fei Chen ay hindi bababa sa 20 patak. Hindi lamang iyon, ngunit kailangan din niyang labanan ang pagsalakay ng malamig na chi at lumaban ng napakatagal. Gayunpaman, kahit na nawalan siya ng maraming Yang Liquid, hindi ito parang wala siyang napala. Ang labanang ito ay talagang nagbigay daan sa kanya na tumalon mula sa Initial Element Boundary 4th Stage hanggang sa Initial Element Boundary 7th Stage. Direktang sumusulong sa tatlong yugto, hindi maiwasan ni Yang Kai na magulat. Sa pag-iisip ng mabuti, noong kinakalaban niya si Wen Fei Chen, bigla niyang nakuha ang lakas ng Chi Transformation Stage habang ginagamit ang matigas na kalooban. Malamang sa mga oras na iyon ay nakalusot siya. Sa pagkakataong ito, kahit si Yang Kai mismo ay hindi napansin ang tagumpay. Kung hindi niya ito inimbestigahan ngayon, naitago sana siya sa dilim. Martial Peak, Kabanata 117. Master, isa ka lang kwak. Hindi lang ito ang pakinabang. Hindi niya sinasadyang nasipsip ang kalahati ng 9 Yin Yuan Condensing Do. Sa orihinal, hindi maintindihan ni Yang Kai kung bakit, ngunit ngayon ay malinaw niyang naramdaman na ang kalahati ng 9 Yin Yuan Condensing Do ay nakaimbak sa pinakatagong bahagi ng kanyang golden body. Kapag nakapasok siya sa Yuan Chi stage, magagamit niya ang 9 Yin Yuan Condensing Do para pinuhin ang kanyang Yuan Chi at itaas ang kanyang Yuan Chi sa mas mataas na antas. Ang benepisyong ito ay hindi nakikita ngayon, ngunit ito ay magiging maliwanag sa hinaharap. Bilang karagdagan, malinaw na niyang naiintindihan ang marami sa mga aspeto ng kanyang ginintoang katawan na hindi niya naiintindihan noon. Ang kanyang ginintoang katawan ay maaaring sumipsip ng enerhiya ng anumang katangian maliban sa katangian ng Yang at pagkatapos ay iimbak ito. Kapag kailangan niya ito, ibabalik ito sa kanya. Kung mas maraming enerhiya ang hinihigop ng ginintoang katawan, mas magiging malakas ang kanyang matigas na kalooban, at mas maraming tulong ang maibibigay nito sa kanya. Gayunpaman, ang enerhiya na ibinalik ng ginintoang katawan ay napakasama, kaya kapag ginamit niya ang matigas na kalooban, ang kanyang mga mata ay mapupuno ng isang uhaw sa dugo na liwanag at ang kanyang katawan ay napapalibutan ng masamang enerhiya. Gayunpaman, dahil ang kanyang katawan ay may tunay na Yang Yuan Chi, na siyang kalaban ng kasamaan, hindi siya mawawala sa kanyang isip. Ang dalawang uri ng enerhiya ay nagpigil sa isa't isa, ngunit sila rin ay nagpupuno sa isa't isa. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang madagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng hindi apektado ng uhaw sa dugo at nakakabaliw na enerhiya. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai kung bakit binigyan siya ng wordless black book ng True Yang Tactics. Iyon ay upang maiwasan siya na mawala sa surge of energy at mahulog sa landas ng Mad Demon. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Imumulat pa lang ni Yang Kai ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mahinang buntong hininga sa kanyang tainga. Kaagad, narinig niya ang pag-uusap ni Ziya Ningchang at Meng Wuya. Disciple. Ginawa ni Guro ang kanyang makakaya. Puno ng giltang tono ni Meng Wuya, ngunit bakas din ng hindi pagpayag at panghihinayang. Sa mga araw na ito, ginagamit ni Meng Wuya ang Yuan Chi para gamutin ang mga pinsala ni Yang Kai. Masasabing gumugol siya ng maraming pagsisikap, ngunit hindi bumuti ang mga pinsala ni Yang Kai. Bilang karagdagan, si Yang Kai ay umiinom ng gintong tableta noon. Sa opinyon ni Meng Wuya, dapat ay gumaling ng husto si Yang Kai. Hindi man siya tuluyang makarecover, dapat magising siya, di ba? Ngunit ngayon, hindi lamang si Yang Kai ang hindi gising, ngunit siya rin ay walang malay. Hindi niya alam kung anong klaseng misteryo ang taglay ng katawan ni Yang Kai. Ang gininto ang tableta na iyon ay walang kakayahang ibalik siya mula sa bingit ng kamatayan. Ang ginawa lang nito ay pagalingin ng kaunti ang kanyang mga sugat sa labas bago nawala ang epekto nito. Kahit na ang Yuan Chi na kanyang inilagay sa katawan ni Yang Kai ay wala kahit saan. Para bang may napakalalim na hukay sa katawan ni Yang Kai, at ang Yuan Chi ay hinigop sa sandaling ito ay 9 fuse. Paano malalaman ni Meng Wuya ang mga kababalaghan ng matigas na gininto ang balangkas? Ang matibay na golden skeleton ay sumisipsip ng lahat ng enerhiya maliban sa katangian ng Yang. Ang golden pill at Yuan Chi ay naabsorb ng golden skeleton ng 70%, kaya paano nila maipapakita ang kanilang buong potensyal? Master. Si Ziya Ningchang ay umiiyak sa lahat ng mga araw na ito, at ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga. Sa orihinal, mayroon pa rin siyang pag-asa sa kanyang puso, ngunit ngayong narinig niya ang mga salita ni Meng Wuya, nabigla siya na namutla ang kanyang mukha. Wala na bang paraan? Inaasahan ni Ziya Ningchang ang kanyang Panginoon. Ang background ni Meng Wuya ay hindi pangkaraniwan, at ang kanyang divine technique ay malawak. Kung sinabi niya na walang paraan, kung gayon sa mundong ito, talagang walang makakapagligtas kay Yang Kai. Mukhang nagkalat ang kanyang kaluluwa. Mabigat ang mukha ni Meng Wuya. Sa mga araw na ito, hindi ko maramdaman ang pag-iral ng kanyang kaluluwa. Natigilan si Ziya Ningchang, at mas lalong namutla ang kanyang mukha.
Pero huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Mabilis na inaliw siya ni Meng Wuya. Malalagay lang siya sa estado ng suspendido na animation. Mula ngayon, hindi na siya makakapagsalita, makakarinig, o makakadama ng kahit ano. Maliban kung ano. Maliban na lang kung mahahanap natin ang soul return ng elixir at ireporma ang kanyang nakakalat na kaluluwa. Napabuntong hininga si Meng Wuya. Ngunit ang soul return ng elixir. Wala nito ang ganitong uri ng maliit na lugar. Saan iyon? Biglang huminahon ang boses ni Ziya Ningchang, at may isang uri ng determinasyon sa kanyang boses. Tumingin sa kanya si Meng Wuya, at pagkatapos ay itinuro ang kanyang daliri. Si Ziya Ningchang ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ano man ang mangyari, kailangan niyang hanapin ang soul return ng elixir at tulungan si Junior Brother na baguhin ang kanyang nakakalat na kaluluwa. Anong pinagsasabi mo? Habang nalulungkot ang dalawa, isang paus at mahinang boses ang nagmula sa likuran nila. Si Meng Wuya ay likas na sumagot. Pinag-uusapan natin ang iyong mga pinsala. Nang matapos siyang magsalita, biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni matandang Meng. Matigas at mekanikal, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo. Nanghina ang kanyang mga pupil nang makita niya si Yang Kai, na nakahiga sa kama, na nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Junior Brother. Hindi napigilan ni Ziya Ningchang ang kanyang kagalakan at nagmamadaling lumapit. Nanginginig ang mahahabang pilak mata niya, at puno ng hindi maitagong saya ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Yang Kai nang may pag-aalala. Sa pagtingin sa kanyang pula at namamaga na mga mata, hindi maiwasan ni Yang Kai na madamay. Naisip niya na matagal na siyang walang malay, at sa mga oras na iyon, siguradong nag-alala siya ng husto. Ayos lang ako. Walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. Medyo mahina lang ako. Master, halika at tingnan mo. Kinusat ni Ziya Ningchang ang kanyang mga mata habang hinihila si Meng Wuya. Parang sinusubukan niyang kaladkarin ang kanyang guro papunta sa gilid ni Yang Kai. Muntik nang matambos si matandang Meng sa pagkakahila. Naisip niya sa kanyang sarili. Ang mga babae ay palaging extrovert, ang mga babae ay palaging extrovert. Kung hindi lang kaya ng mga buto ng matandang ito ang paghihirap, sana'y pinunit mo na siya. Gayunpaman, sa wakas ay bumalik si Meng Wuya sa kanyang katinan. Umupo siya sa tabi ng kama na may marangal na ekspresyon at maingat na pinagmasdan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi nakahinga ang mga kilay ni Meng Wuya. Bulong niya sa sarili. Imposible, wala itong saysay. Ano ito? Sa bawat pangungusap na sinabi niya, nagbago ang ekspresyon ni Ziya Ningchang. Naisip niya na ang mga pinsala ni Yang Kai ay lumala. Master, si Junior Brother, siya. Kinagat ni Ziya Ningchang ang kanyang labi at mahinang nagtanong. Nasa lalamunan niya ang puso niya. Nako, dahil gising na siya, dapat wala nang malalaking problema. Medyo magkasalungat ang ekspresyon ni Meng Wuya. Tumingin siya kay Yang Kai nang may pagkalito. Walang malaking problema. Nang marinig ito ni Ziya Ningchang, hindi niya maiwasang magpakita ng kakaibang ekspresyon. Ngayon lang, nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang amo, tila napakalubha ng mga sugat ni Junior Brother. Paanong biglang walang malalaking problema? Pero hindi pwede yun. Nagtaka si Meng Wuya. Yang Kai, ito na ba ang huling ningning ng papalubog na araw? Mapait nang umiti si Yang Kai. Treasurer Meng, mayroon bang nagmumura sa mga katulad mo? Naging awkward ang ekspresyon ni Meng Wuya. Ngunit kanina, ang iyong kaluluwa ay naglaho na. Paano ito babalik ngayon? Nang marinig ito ni Yang Kai, nang inag ang kanyang puso. Sa pag-iisip noong siya ay walang malay, nahulaan niyang may kinalaman ito sa paglubog ng kanyang kamalayan sa gininto ang katawan. Master, isa kang malaking quack doctor. Galit na tinapakan ni Ziya Ningchang ang kanyang mga paa. Si Meng Wuya ay nahihiya hanggang sa mamatay. Kakasabi lang niya na si Yang Kai ay nasa state of suspended animation at kailangan niyang hanapin ang soul return ng elixir para mabago ang kanyang kaluluwa. Hindi niya inaasahan na sa susunod na sandali ay madyay gising siya. Hindi ba't kapareho iyon ng pagsampal sa kanyang sarili sa mukha? Ang pagkawala ng mukha ay isang maliit na bagay, ngunit ang pagkawala ng prestihiyo sa harap ng kanyang alagad ay isang malaking bagay. Naramdaman ni Meng Wuya na ang kanyang prestihiyo ay umabot sa pinakamababa. Ngunit anuman ang mangyari, magandang bagay na magising si Yang Kai. Bagamat nag-aalala si Meng Wuya na maakit niya ang kanyang disipulo, itinaya niya ang kanyang buhay upang protektahan siya ng gabing iyon. Dahil lamang sa kanya kaya nabuhay ang kanyang alagad at nakuha ang 9 Yuan Condensing Do. Kailangan niyang tandaan ang kabaitang ito sa kanyang puso. Napabuntong hininga si Meng Wuya. Mula noong sinaunang panahon, ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal, ngunit ang mga sakuna ay nabubuhay sa loob ng 1,000 taon. Katatapos lang saktan ni Yang Kai ang kanyang mahalagang disipulo, kaya paano siya madaling mamatay? Siya ay nag-alala para sa wala. Ngunit ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap? Ang mga bituka ni Meng Wuya ay buhol-buhol. Gusto niyang putulin ang Gordian Knot, ngunit natakot siyang magalit sa kanya ang kanyang alagad, kaya nag-alinlangan siya. Nang magising si Yang Kai, sa wakas ay nakarelax si Ziya Ningchang. Sa mga araw na ito, hindi siya gaanong nagpapahinga dahil natatakot siyang hindi magising si Yang Kai. Ngayong nakumpirma na niyang okay na si Yang Kai, natural na hindi niya kailangang mag-alala. Sa sumunod na 2 araw, nagpapagaling si Yang Kai, inaalagaan siya ni Ziya Ningchang, at si Old Man Meng ay bamantong hininga sa gilid.
Sa ikatlong araw, si Ziya Ningqiang sa wakas ay binigyan ng mahigpit na utos ni Meng Wuya. Sinabi niya sa kanya na kailangan muna niyang i-absorb ang 9 Yuan Condensing Do, ibahin ang anyo ng kanyang Yuan Qi sa Yuan Qi, at sumulong sa Yuan Qi stage. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang bagay na ito ay napino na, hindi magandang ideya na iwanan ito sa dantian. Hindi tumanggi si Ziya Ningqiang at masunurin niyang ginawa ang sinabi sa kanya. Karaniwan, siya ay isang napakahusay na pag-uugali. Dati, wala siyang pagpipilian kundi idroga ang amo niya, pero maliit na aksidente lang iyon. Bagamat nananatili silang tatlo sa isang inn, ang lakas ni Meng Wuya ay malalim, kaya hindi siya nag-aalala na may makaistorbo kay Ziya Ningqiang, kaya hinayaan niya itong mag-isa. Sa pangkalahatan ay maayos ang tagiliran ni Yang Kai, ngunit ang mga sugat sa kanyang katawan at mga buto sa kanyang dibdib ay natural na aabutin ng ilang araw bago maghilom. Araw-araw, siya ay nagmumuni-muni at naglilinang. Kapag natapos na ang pagsulong ni Ziya Ningqiang, aalis na silang tatlo para bumalik sa High Heaven Pavilion. Isang araw, habang naglilinang si Yang Kai, pumasok si Meng Wuya na may dalang mangkok ng umuusok na mainit na sopas sa kanyang kamay. Si Yang Kai ay sumengot at naamoy ang bango, mabilis na binuksan ang kanyang mga mata. Ibinigay ni Meng Wuya ang malaking mangkok kay Yang Kai, at sa masakit na ekspresyon, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Inumin mo ito." Hindi nagatubili si Yang Kai, kinuha ang mangkok at ininom ito sa isang lagok. Kinagat niya ang kanyang mga labi at dumighay, tuwang-tuwang sinabi, "Ano ito?" Napakalakas ng epektong panggamot. Ramdam niya ang pag-init ng buong katawan niya habang nilalamon niya ang mangkok ng pagkain na ito. Higit pa rito, naglalaman ito ng malaking halaga ng enerhiya. Ang isang bahagi nito ay tumagos sa kanyang laman at mga meridian upang ayusin ang kanyang mga sugat, habang ang isang bahagi ay sinisipsip ng gininto ang katawan sa sandaling ito. Napaawang ang bibig ni Meng Wuya, at sinabi niya sa kalungkutan, "Ito ang ginseng na sopas na tinimplahan ko ng 1,000 taong gulang na blood spirit ginseng at iba't ibang makalangit na kayamanan. Sa tingin mo ba ay malakas ang epekto ng gamot? Gago, ang bagay na ito ay priceless, pero ininom mo lahat sa isang lagok. Dapat matikman mo man lang. Ang sarap." Mataimtim na tumango si Yang Kai. Huminga ng malalim si Meng Wuya at pinakalma ang gamulong dugo sa kanyang dibdib. Naisip niya sa kanyang sarili, "Kung hindi dahil sa gusto ng aking mahal na alagad na gamitin ko ang bagay na ito upang pakainin ang iyong katawan bago ka pumunta sa pag-iisa, paano ko matitiis na alisin ito? Maaaring iligtas ng bagay na ito ang iyong buhay sa isang kritikal na sandali, at hindi ka makakahanap ng kahit isang tangkay sa buong Darkan Dynasty. Sayang naman. Sayang naman. Meron ka pa ba?" Dinilaan ni Yang Kai ang sulok ng kanyang bibig, nagnanais pa rin ng higit pa. Inis na sabi ni Meng Wuya, "Wala na, kahit marami pa ako, hindi ko ibibigay sa iyo. Kung kumain ka pa, hindi ka mamamatay." Hehe. Tumiti si Yang Kai. Naisip niya sa sarili, "Nasa akin ang suporta ng gininto ang katawan. Gaano man karaming lakas at makalangit na kayamanan ang mayroon ako, maiimbak ko ang mga ito, para hindi ako mamatay. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari noong gabing iyon." Biglang naging seryoso ang mukha ni Meng Wuya, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit at pagpatay na layunin na matagal na niyang itinatago. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at sinulyapan siya. "Hindi ba sinabi sa'yo ni Little Senior Sister? Nag-aalala lang siya sa mga sugat mo ilang araw na ang nakakaraan, kaya hindi ako nagtanong." Sabi ni Meng Wuya sa malalim na boses. Nagtanong si Meng Wuya sa malalim na boses, nag-aapoy ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Yang Kai. "Sino ang namatay sa lambak ng bundok? At sino ang umatake sa iyo?" Marshall Peak, Kabanata 118. Pagbabalik sa pangunahing gate. Galing sila sa Blood Group at sa Stormhouse. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai habang halos ikinwento niya ang nangyari noong gabing iyon. Siyempre, kung paano niya napatay ang 9 na tao ng mag-isa, natural niyang nilaktawan ng mahalagang detalye at pinag-isipan ang mga walang kwentang bagay. Masyadong mahiwaga ang bagay na ito. Kahit nasabihin niya kay Old Man Meng, hindi siya maniniwala sa kanya. Galit na galit si Meng Wuya matapos itong marinig. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay natapos ng magsalita si Yang Kai. Bahagyang tumango si Meng Wuya. "Kaya, ang pangunahing salarin ay ikaw, ngunit ang utak ay si Long Wei." "Oo, sa pagkakataong ito, ako ang nagdawat sa maliit na senior sister." Tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon. "Bagaman ikaw ang pangunahing salarin, hindi mo kasalanan. Si Ningqiang ay hindi nasaktan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito." Inaliw siya ni Meng Wuya, pagkatapos ay ngumisi. Grupo ng dugo, Long Zaitian. Tatandaan ito ng matandang ito. Nang makita ang mapanganib na liwanag sa mga mata ni Meng Wuya, alam ni Yang Kai na nasa malaking problema si Long Zaitian. Hindi maintindihan ni Yang Kai ang pinagmulan at lakas ni matandang Meng, ngunit palagi niyang nararamdaman na hindi siya isang ordinaryong tao. Kung talagang hahanapin niya ang problema kay Long Zaitian, matutuwa si Yang Kai na makita ito, ngunit hindi ito masyadong kasiya siya. Laging naniniwala si Yang Kai na ang paghihiganti ay dapat gawin ng personal. Kung namatay si Long Zaitian sa kamay ni Meng Wuya, hindi niya magagawang ipaghiganti ang puot sa araw na iyon. Gayunpaman, hindi siya pinipigilan ni Yang Kai.
Sa pagkakataong ito, talagang nagalit si Meng Wuya. Kailangang mailabas ang apoy sa niyang puso. Pagkatapos ng 2 araw na pananatili sa inn, sa wakas ay lumabas si Ziya Ningchang. Gaya ng inaasahan, ang kanyang lakas ay umabot na sa Yuan Chi stage. Nagtanong si Yang Kai sa paligid at nalaman na ang 9 Yuan Condensing Do ay hindi kailangang ganap na pinuhin para magkaroon ito ng epekto. Sa teorya, ang isang patak ng 9 Yuan Condensing Do ay maaaring gamitin ng 3 o 4 na tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang panimulang aklat lamang, isang panimulang aklat na nagpabago sa Yuan Chi ng magsasaka sa Yuan Chi. Gayunpaman, ang item na ito ay medyo espesyal. Kung hindi ito pinuhin ng isa sa loob ng 2 oras matapos itong matanggap, mawawala ito ng walang bakas. Kaya, kahit na may nakakuha nito, ito ay gagamitin lamang ng isang tao. Nang malaman ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na magpahinga. Tila hindi niya sinasadyang nasipsip ang kalahati ng 9 Yuan Condensing Do, ngunit hindi ito nakaapekto kay Ziya Ningchang. Higit pa rito, hanggang ngayon, ang kalahating patak ng Heaven and Earth Spirit Essence ay nakaimbak sa loob ng kanyang gintong avatar, at hindi nawala gaya ng sinabi niya. Sa ganap na paghilom ng mga pinsala ni Yang Kai at sa tagumpay ni Ziya Ningchang, silang tatlo ay natural na hindi na magtatagal pa at agad na pumunta sa High Heaven Pavilion. Si Yang Kai ay dinala pabalik ni Treasurer Meng. Sa daan, kumain siya ng malakas na hangin at nahihilo. Pagkatapos bumalik sa High Heaven Pavilion, nagpaalam si Yang Kai sa Master at Disciple pair at bumalik sa kanyang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Bagamat halos 20 araw na siyang hindi bumabalik, malinis pa rin tulad ng bago ang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Tila noong wala siya, tinulungan siya ni Li Yuntian at ng iba pa na alagaan ito. Sa mga sumunod na araw, muling bumalik si Yang Kai sa dati niyang mapayapang buhay, araw-araw na nililinang at pinatatag ang kanyang kasalukuyang kaharian. Gayunpaman, kapag siya ay walang ginagawa, paminsan-minsan ay lilito sa kanyang harapan ang figure ng nakatutuwang maliit na senior sister na iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang babaeng hinalikan ni Yang Kai. Nanatili pa rin sa kanyang isipan ang matamis at malambot na pakiramdam. Gayunpaman, pagkatapos bumalik, si Ziya Ningchang ay hindi nagpakita. Para bang nakalimutan na niya ang kasunduan nilang dalawa. Noong gabing iyon, sa bitak ng bundok, bago umalis si Yang Kai, sinabi niya na kung makakabalik siyang buhay, papayag si Ziya Ningchang sa isa sa kanyang mga kahilingan. Sa oras na iyon, nais lamang ni Yang Kai na makahanap ng isang bagay para sa kanyang sarili na maaalala at walang mas malalim na kahulugan. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya, hindi ito masyadong pinapansin ni Yang Kai. Tahimik siyang lumutang, winawagayway ang kanyang manggas nang hindi inaalis ang ulap. Nilampasan ang halik na iyon, dahil lang sa gusto niyang supilan ang 19 Yuan Condensing Do. Bagamat noong mga oras na iyon ay medyo emosyonal ang dalawa, wala itong ibig sabihin. Pareho silang bata at puno ng sigla, kaya sa ganoong sitwasyon, hindi maiiwasan na maging emosyonal sila. Si Yang Kai ay hindi nakaramdam ng kababaan dahil sa pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Pagdating sa lakas, basta masipag siyang naglilinang, natural siyang lalakas. Naniniwala siya na balang araw, malalampasan niya ang maliit na senior sister na ito at malalampasan niya ang sinumang kaedad niya. Dahil ang matibay na gininto ang skeleton ay may walang katapusang mga posibilidad. Hindi damdamin ang kailangang isaalang-alang ni Yang Kai ngayon. Kung ito ay kanya, ito ay sa huli ay sa kanya. Kung hindi sa kanya, kahit pinilit niya, walang resulta. Kung interesado si Ziya Ningchang sa kanya, ano ang mahalaga kung mababa ang kanyang lakas? Kung talagang inihiwalay niya siya dahil sa kanyang mababang lakas, walang masasabi si Yang Kai. Kung ayaw sa kanya ng iba, masisisi ba niya ang mataas na pamantayan nila? Gayunpaman, sa kanyang maislan at dalisay na personalidad, hindi siya dapat maging napakasnob. Sa puntong ito, tama si Yang Kai. Pagkatapos bumalik ni Ziya Ningchang sa High Heaven Pavilion, talagang nahihiya siyang makita si Yang Kai. Sa pag-iisip pabalik sa pagsinta ng gabing iyon, nakaramdam siya ng kaunting hiya. Kahit na magsuot siya ng belo, wala pa rin siyang mukha para magpakita sa harap ni Yang Kai. Bukod dito, sa sandaling bumalik siya sa High Heaven Pavilion, ginawa siyang muli ni Meng Wuya sa pag-iisa. Sa panlabas, ito ay upang pagsamasamahin ang kanyang bagong na-promote na paglilinang, ngunit sa katotohanan, ito ay dahil natatakot siya na sila ni Yang Kai ay magkasama pa rin. Kung hindi, sa kanyang personalidad, pupunta sana siya para tanungin si Yang Kai kung paano gumagaling ang kanyang katawan. Pagkatapos mag-cultivate ng 2 araw, medyo hindi nasisiyahan si Yang Kai sa kanyang mga resulta. Masyadong mabagal ang pagsipsip ng Yang Chi sa pamamagitan ng Coiling Dragon Stream. Ito ay mas mababa sa direktang pagkain ng mga spirit fruit at sumisipsip ng Yang Inflammation Stones. Ang halaga ng Yang liquid sa dantian ay napakaliit, kaya kailangan niya itong mabilis na lagyang muli. Kung hindi, kung makatagpo siya muli ng isang labanan tulad ng gabing iyon, natatakot siya na mahulog siya sa isang mahirap na sitwasyon kung saan hindi siya makakapagluto ng walang kanin. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpa siya si Yang Kai na pumunta muli sa Black Wind Trade. Una, gusto niyang bumili ng isang bagay na makakapagpa-condense kay Yang liquid. Pangalawa, gusto niyang bilhin ang Free-Lived Chaos Spirit Flower at Dead Jedi Tree Grass. Matagal nang hindi ginagamit ang incense burner.
Kung tungkol sa pera, marami nito si Yang Kai. Hindi na siya ang kawawang aswang niya noon. Ang mga pilak na ito ay ninakawan lahat mula sa mga tao ng blood group. Sa oras na iyon, masyadong madilim, kaya hindi sila maingat na binilang ni Yang Kai. Pagbalik niya, nalaman niyang mayaman pala talaga ang grupong ito. Sa pamamagitan lamang ng pagdambong sa ilang tao, nakuha na talaga niya ang halos 20,000 til ng pilak. Sa ganitong kalaking pera, makakabili siya ng 40 piraso ng Yang Inflammation Stones. Sapat na iyon para makabawi sa pagkawala ng gabing iyon, at higit pa sa doble. Ilang oras matapos umalis si Yang Kai papuntang Blackwind Trade, umalis din si Meng Wuya na may mamamatay tao na aura. Ang layunin niya ay ang blood group. Kahit na ang blood group ay isa sa 3 pangunahing puwersa sa paligid, paano matatakot si Meng Wuya sa kanila? Ang kanyang sariling alagad ay halos dumanas ng isang nakamamatay na sakuna, at halos mawala ang kanyang kawalang kasalanan. Dapat ayusin ang account na ito. Hindi mahalaga ang pagkamatay ni Long Wei. Wala ba siyang lolo? Kung ang itaas na sinag ay hindi tuwid, ang ibabang sinag ay magiging batot. Kung walang nagpoprotekta sa kanya, paano magiging mayabang ang isang walang kwentang Long Wei? Kaya sa pananaw ni Meng Wuya, si Long Zaitian ay mas napupuot kaysa kay Long Wei. Nararapat siyang patayin. Ang High Heaven Pavilion ay hindi malayo sa blood group. Ang bilis ni Meng Wuya ay napakabilis, kaya sa oras ng pag-inom ng isang tasa ng tsaa, nakarating siya sa punong tanggapan ng blood group. Sa sandaling ito, tinatalakay ng mga upper echelon ng blood group ang mahahalagang bagay. Sa pangunahing bulwagan, ang pinuno ng blood group, si Human, ay nakaupo ng tuwid. Ang taong ito ay katulad ng kanyang pangalan, ipinanganak na may baywang ng oso at likod ng tigre. Ang kanyang mukha ay mabangis at mabangis. Sa unang tingin, makikita na hindi siya mabuting tao. Sa harap ni Human, ang mga hallmasters ng blood group, branch leaders at iba pa ay nakaupo ng tuwid. Ang mga taong ito ay nag-uulat kay Human tungkol sa mga kamakailang kaganapan sa nakaraang buwan, kabilang ang kita at paggasta ng blood group. Si Human ay sobrang naiinip, kaya't ikanaway niya ang kanyang kamay at nagsabi. Huwag na nating pag-usapan ang mga walang kabuluhang bagay na ito. Paano nasira ang selyo ng lugar ng pagmimina? Isang kabataang lalaki na humigit kumulang 27 taong gulang ang tumayo at magalang na nagsabi kay Human, sa pag-uulat sa pinuno, si Lolo ay nakagawa ng kaunting pag-unlad, ngunit ang bilang ng mga eksperto sa gang ay napakaliit. Sa mahabang panahon, hindi madaling masira. Nagpadala ng liham si Lolo kay Long Jun ilang araw na ang nakakaraan, na humihiling sa akin na ipasa ang mensahe. Gagawin niya ang lahat para masira ang selyo sa lalong madaling panahon. Ang binatang ito ay ang panganay na apo ni Long Zaitian, ang nakatatandang kapatid ni Long Wei, si Long Jun. Nasa ikalawang antas na siya ng Yuan Chirel. Kahit na ang kanyang kakayahan ay hindi kasing husay ng iba pang mga henyo, hindi ito masyadong masama. Dahil ang posisyon ng Long family sa blood group ay hindi mababa, kahit na si Long Jun ay nasa ikalawang antas pa lamang ng Yuan Chirel, hawak pa rin niya ang isang mahalagang posisyon at isa sa mga hallmasters ng blood group. Bahagyang tumango si Human. Mabuti iyon. Long Jun, kung mayroon kang librerag oras, pumunta sa lugar ng pagmimina at kumustahin ang iyong lolo. Sabihin mo sa kanya na nagsumikap ka. Oo, hindi ko alam kung anong uri ng mga misteryo ang nakatago sa selyo. Ito ay talagang nakabaon ng ilang 10 talampakan sa ilalim ng lupa. Biglang nagtaka ang isa sa mga hallmasters ng blood group. Ito ay lahat salamat ng maliwanag na pagkaunawa ng ating Miss Mayer's insight. Kung hindi niya sinabi na may kakaiba sa ilalim ng minahan, natatakot ako na hindi namin malalaman ang tungkol dito. Oo, bagamat bata pa si Miss Mayer, ang kanyang paningin ay pambihira. Hindi ko talaga alam kung paano niya ito nakita. Narinig ang isang grupo ng mga tao na pumupuri kay Humayer, kahit na pinaghihinalaang sila ay nambobola, si Human ay nakaramdam pa rin ng komportable. Ngunit nang maalala niya na si Humayer ay isang babae at sa kalaunan ay ikakasal na, hindi napigilan ni Human na mapabuntong hininga. Gago ang kanyang lola, ako, ang iyong ama, ay napakatalino at makapangyarihan. Mayroon akong hindi mabilang na mga asawa at nagtatrabaho ng husto tuwing gabi. Paano ako makakapanganak ng 2 anak na babae? Ito ay isang masakit na punto para kay Human. Wala siyang anak sa kanyang pamilya, kaya hindi niya maipagpatuloy ang kanyang karera. Pinupuri pa rin ng grupo ng mga tao ang kakaibang paningin ni Humayer. Maging si Hu Zhouer ay pinuri ng langit. Si Human ay hindi masaya. Sa pagsasalita tungkol sa bagay na ito ay talagang kakaiba. Ang lugar ng pagmimina ay natuklasan ilang taon na ang nakalilipas. Ginamit ng blood group ang mining area para minahan ng Yang Inflammation Stones at Yin Yuan Stones para kumita ng malaking pera. Sa nakalipas na ilang taon, mabilis na umunlad ang blood group. Malaking bahagi ng dahilan ay dahil umasa sila sa lugar ng pagmimina. Ngunit walang nakakaalam na ilang 10 talampakan sa ibaba ng lugar ng pagmimina, mayroong maraming mahiwaga at malalim na mga selyo. Halos 2 buwan na ang nakalipas, ang bunsong anak na babae ni Human, si Humayer, ay biglang bumalik at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Tinawanan niya ito at hindi ito sineryoso. Hanggang sa patuloy siyang ginugulo ni Humayer at iginiit na magpadala si Human ng mga tao para mag-imbestiga.
Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang hindi kusang loob na magpadala ng mga tao upang maghukay sa direksyong iyon. Bagamat malinaw na sinabi ni Homeyer kay Human na ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng Long family. Gayunpaman, si Human mismo ay walang pakialam sa bagay na ito. Akala niya ay kalokohan lang ito ng isang babae, gamit ang pamamaraang ito para maakit ang kanyang atensyon. Bilang karagdagan, ang usapin ng minahan ay orihinal na pinamamahalaan ni Long Zaitian, kaya ang bagay na ito ay hindi may tatago. Ang lugar ng pagmimina ay orihinal na hinukay sa ilalim ng lupa. Ang lokasyon na binanggit ni Homeyer ay hindi masyadong malayo. Pagkatapos ng 10 o higit pang mga alagad ng blood group na masusing naghukay sa loob ng 10 araw, natuklasan nila na ang lokasyon ay talagang kakaiba. Marshall Peak, Kabanata 119. Nagagalit si Meng Huya. Ang lugar na iyon ay talagang sakop ng mga paghihigpit. Mabilis na iniulat ng mga alagad ang pagtuklas na ito. Matapos matanggap ni Human ang balita, personal siyang bumaba upang mag-imbestiga, ngunit hindi niya maintindihan ang mga paghihigpit na ito at hindi niya makita ang mga ito. Sa blood group, si Long Zaitian ang pinakamatanda at may pinakamaraming karanasan. Bukod dito, alam na niya ang tungkol sa lugar na ito, kaya hinayaan siya ni Human na pamahalaan ang paglabag sa mga paghihigpit na ito at tingnan kung ano ang nakatago sa loob. Naramdaman ni Human na mayroong isang malaking lihim na nakatago sa loob ng paghihigpit. Kung makukuha ng blood group ang sikretong ito, tiyak na lulandag ang kanilang lakas sa ibang antas. Hindi pa banggitin na makakalaban nila ang 8 dakilang pamilya, ngunit kahit papaano ay makakaya nilang tumayo sa pantay na katayuan sa mga puwersa ng unang uri. Medyo nagalit din si Human, sa oras na iyon, paulit-ulit siyang binalaan ni Homeyer na ang bagay na ito ay dapat panatilihing lihim, ngunit hindi niya ito isinasa puso. Ngayon, alam na ito ng buong upper echelon ng grupo. Noong araw na iyon, pagkabalik mula sa lugar ng pagmimina, si Human ay nagmamadaling hinanap si Homeyer. Gusto niyang magtanong kung paano niya nalaman na may tinatagong sikreto sa ilalim ng mining area. Ang hindi niya inaasahan ay talagang aawayin siya ni Homeyer dahil sa bagay na ito. Sa panahon ng pag-aaway, nalaman ni Human na ang kanyang anak na babae ay nakatanggap ng gabay mula sa isang eksperto. Ang ekspertong iyon ang nagsabi kay Homeyer na may sikreto sa ilalim ng mining area. Ngunit dahil wala siyang pakialam, naging dahilan nito upang mabaigo ang kanyang anak na babae na tuparin ang tiwala ng ekspertong iyon. Ang ekspertong iyon ay hindi gustong malaman ng pamilyang Long ang tungkol sa sikretong ito. Anak, anong klaseng eksperto siya? Si Human ay humanga sa mahiwagang ekspertong iyon. Upang makita ang lihim na nakabaon sa ilalim ng lupa, tiyak na hindi maliit ang lakas ng ekspertong ito. Sa imahinasyon ni Human, ang taong ito ay tiyak na may lakas na maaaring makakabigla sa kalangitan at makapagpapaiyak sa mga multo at Diyos. Anong klaseng eksperto? Sa oras na iyon, lumitaw ang isip ni Homeyer sa hitsura ni Yang Kai. Bahagyang namula ang kanyang mukha, at inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanyang ama. Hindi ko sasabihin sa iyo. Sa pagtingin sa kanyang hitsura, si Human ay agad na nabigla. Hindi kaya interesado ang kanyang anak sa ekspertong ito. Pagkatapos magtanong sa paligid sa paikat-ikot na paraan, si Human ay nabigla sa oras na iyon. Ang ekspertong ito ay talagang isang binata. Ganyan ang isang tao, gaano kasama ang kanyang background. Anak, nine love ka na ba sa kanya? Tuwang-tuwang tanong ni Human. Sa kanyang opinyon, ang kanyang anak na babae ay palaging ikakasal, ngunit ang pinakamahalagang isyu ay kung sino ang kanyang pakakasalan. Kung makakapag-asawa siya sa isa sa 8 malalaking pamilya, iyon ang magiging pinakamagandang senaryo ng kaso. Ang blood group ay maaari ding lumipad sa kalangitan at maging isang phoenix. Ngunit ang binatang ito na may magandang paningin ay tiyak na hindi masama. Paano kung gagawin ko? Huminga ng mahina si Homeyer. Kung gusto mo siya, subukan mong mapalapit sa kanya. Ang ganda-ganda ng anak ko, hindi kaya niya gusto. Udyok ni Barbarian Hu. Tama, baka may asawa na siya. Normal para sa isang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Tumingon si Homeyer at pinandilatan siya. Dahil sa'yo nabigo akong tuparin ang tiwala ng isang tao. Paano ko pa kaya ang mukha para makita sila? Humph. Nang marinig ito ni Human, napatawa na lamang siya sa kahihiyan. Paano niya malalaman na nagsasabi ng totoo ang kanyang anak? Kung alam niya, hindi niya ibinahagi ang sikretong ito sa kanya. Kailangang sabihin na si Human ay ganap na hindi naunawaan si Yang Kai. Kung alam niya na ang eksperto sa kanyang puso ay isa lamang High Heaven Pavilion Trial Disciple, natakot siya na si Homeyer ay hindi magkakaroon ng sapat na oras para iwasan siya. Paano niya ito hinayaang mapalapit sa kanya? Binawi ang kanyang pag-iisip, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Human, iniisip sa kanyang sarili na ang bagay na ito ay talagang nakakabahala. Ang kanyang anak na babae ay nag-iisa nitong mga nakaraang araw at hindi gustong tumakbo sa paligid tulad ng dati. Labis ang pagunlad ng kanyang lakas, ngunit kung hindi niya makontak ang binatang iyon, paano siya magkakaroon ng pagkakataong pakasalan ito? Ang grupo ng mga Hall leaders at Hell leaders ay nambobola pa rin kay Human, ngunit para kay Human, ito ay parang chewing wax. Akmang tatayo na siya at aalis, biglang huminto ang mga galaw ni Human. Agad niyang inangat ang ulo niya at tumingin sa pinto. Ang kanyang mukha ay hindi maiwasang ipakita ang isang marangal na ekspresyon.
Sa susunod na sandali, ang lahat ng Hall Leaders at Hell Leaders ay mabilis na nagtikom ng kanilang mga bibig at ibinaling ang kanilang mga ulo. Isang di nakikitang presyon, na parang dinidiin sila ng langit, ang nagpang-inag sa puso ng lahat. Isang eksperto ang dumating sa blood group. Naramdaman ng lahat ng tao sa main hall ang aura ng taong dumating. Kaagad pagkatapos, isang matandang boses ang narinig ng lahat. Nasaan si Long Zaitian? Napakalma ng boses na ito, at walang emosyong maririnig mula rito. Gayunpaman, ang lahat ng naruroon ay hindi maiwasang manginig. Bahagya nilang naramdaman na ang ekspertong ito na biglang sumulpat ay may masamang intensyon. Naghahanap ng Vice Leader Long. Nagkatinginan ng grupo ng mga tao at hindi maiwasang mataranta. Sumunod ka sa akin sa labas para tingnan. Tumayo si Human at mabilis na naglakad palabas. Sa likuran niya, ang mga Hall Leaders at Hell Leaders ay sumunod na malapit sa likuran. Sa labas ng silid, nakita ng lahat ang isang matandang lalaki na hindi gumagalaw sa gitna ng hangin. Ang buhok at balbas ng taong ito ay lahat puti, at ang kanyang mukha ay kalmado tulad ng tubig. Ang isang pares ng matalas na mata ay lumusot, tulad ng isang agila na tinatanaw ang lupa, na may dalang mapanghamak na kayabangan at pagsuway. Palibhasay na tangay ng pares ng mga mata na ito, ang lahat ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kawalang halaga. Peak of Immortal Ascension Boundary. Bulalas ni Human, ang kanyang magaspang na mukha ay bahagyang kumikibot. Peak of Immortal Ascension Boundary. Nagulat ang ilang tao. Siya ba ang Sectmaster ng High Heaven Pavilion? Sa loob ng libong milyang radius na ito, may ilang mga master ng Immortal Ascension Boundary, ngunit pagdating sa tuktok ng Immortal Ascension Boundary, tanging ang Sectmaster ng High Heaven Pavilion ang maaaring lumitaw at mawala na parang multo. Ang edad ng taong ito ay katulad ng Ramord Sectmaster ng High Heaven Pavilion, hindi nakakagulat na makikilala siya ng mga tao. Hindi siya. Dahan-daang umiling si Human. Noong bata pa siya, nakita na niya ang Sectmaster ng High Heaven Pavilion, kaya natural niyang naaalala ang kanyang hitsura. Ibang-iba siya sa matandang ito na nasa harapan niya. Higit pa rito. Kahit na ang taong ito ay nasa tuktok ng Immortal Ascension Boundary, ang pressure na dinala niya sa Human ay mas malaki kaysa sa Immortal Ascension Boundary. Si Human mismo ay isang Immortal Ascension Boundary 7th Stage Master, kaya kahit na personal na dumating ang Sectmaster of High Heaven Pavilion, hindi siya makaramdam ng sobrang pressure. Iba ang matandang nasa harapan niya. Nang tumingin sa kanya si Human, para siyang tumitingin sa isang bundok na hindi maakyat, isang ilog na hindi makatawid. Kahit na siya ay gumugol ng buong buhay ng enerhiya, maaari lamang siyang tumangala sa kanyang likuran. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba, ngunit si Human ay palaging naniniwala sa kanyang intuition. Ang matandang ito, hindi siya maaaring maging kaaway, hindi siya maaaring maging kaaway. Saan nanggaling ang master na ito? Mabigat ang mukha ni Human, humakbang siya pasulong, ikinulong ang kanyang kamao at magalang na nagtanong. Maaari ko bang tanungin ang pangalan ng nakatanda? Ang taong dumating ay natural na si Meng Huya. Matagal nang pinipigilan ni Meng Huya ang kanyang galit. Noong una, nang bumalik siya sa High Heaven Pavilion, gusto niyang makatagpo ng gulo kay Long Zaitian, ngunit natatakot siya na lihim na mahanap ng kanyang disipulo si Yang Kai, kaya hinintay niya ito ng 2 araw. Matapos makumpirme na talagang actress na siya, maluwag siyang dumating. Ikaw si Long Zaitian. Pinaikit ni Meng Huya ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Human na parang lawin. Ang Yuan Chi ni Human ay hindi sinasadyang umikot, na para bang siya ay nasa isang krisis sa buhay o kamatayan, ngunit hindi niya ito ipinakita. Kung tutuusin, pinuno siya ng isang gang, matibay ang kanyang pag-iisip, kung matatakot siya sa ilang salita ng kaharap, anong klaseng eskandalo iyon? Ito ang pinuno ng blood group, Human, hindi ko kilala ang senior. Bago matapos ni Human ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Meng Huya, ang kanyang tono ay puno ng pagkainip. Kung hindi ka si Long Zaitian, bakit ka nakikialam? Nakaramdam si Human ng matinding kapitan, ngunit hindi maganda para sa kanya na ilabas ang kanyang galit. Nang bubuksan na niya ang kanyang bibig para ipaliwanag ang 1 o 2 bagay, si Meng Huya ay umiwas na. Damlong Zaitian, fuck your 18 henerasyon ng mga ninuno, lumayas ka dito para sa matandang ito. Ang dagandong na ito ay masasabing nakakabasag ng lupa, nanginginig sa lupa at nanginginig sa lupa. Ang buong blood group, maging ang mga tao ng Stormhouse at High Heaven Pavilion, lahat ay malinaw na narinig ito. Pagkatapos ng dagandong, tumahimik ang buong lugar. Isang grupo ng mga eksperto sa Immortal Ascension Boundary at Yuan Chi Boundary ang lahat ay tulala kay Meng Huya, natulala at nabigla. Hindi nila akalain na ang gayong kahangahangang eksperto ay talagang bubuksan ang kanyang bibig at isumpa ang mga tao, at higit pa rito, magmumura sa napakasama at maalay na paraan. Nasaan ang iyong kilos? Nasaan ang iyong pagkakakilanlan? Ang sinumang eksperto na may kaunting lakas at prestihiyo ay hindi gagawa ng ganoong bagay, tama ba? Sa huli, anong uri ng puot ang mayroon siya upang itapon ang sarili niyang paglilinang at pag-uugali? Rinakaw ni Long Zaitian ang manok ng kanyang pamilya at inagaw ang aso ng kanyang pamilya, na hindi inaasahan na ikinagalit niya ng husto. Gayunpaman, ang dagandong ni Meng Huya ay nagpaunawa sa mga tao ng blood group na hindi maganda ang bagong dating.
Sinabi ni Human na may kalmadong mukha. Senior, maaari ba nating pag-usapan ang mga bagay-bagay? Bagamat malupit ang lakas ng bagong dating, ayaw ni Human na maging kaaway niya, ngunit si Long Zaitian pa rin ang deputy leader ng blood group. Kung sasampalin siya ni Meng Wuya, si Human ay kailangang magdusa sa kalahati nito. Sabi ko manhid ka, sabihin mo kay Long Zaitian na umalis na dito, kung hindi siya lalabas ngayon ay putulin mo ang ulo niya at ibigay sa matandang ito bilang urinal, papatayin ng matandang ito ang iyong dugo. Si Meng Wuya ay agresibong dumating upang humanap ng gulo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi niya nakita ang taong pinag-uusapan, maiisip ang kanyang galit. Blood group, hindi niya talaga inilagay sa mga mata niya. Bakas sa mukha ni Human ang nakamamatay na tingin, kahit ang isang taong luwad ay may 3 punto ng galit, hindi pa banggitin si Human na may marahas na ugali. Kung wala siyang pagdududa tungkol sa lakas ni Meng Wuya, paano siya magiging napakabait? Pero hindi siya binigyan ni Meng Wuya ng kahit anong mukha, galit talaga si Human. Hoy, duwag si Long Zaitian, hindi nangangahas na lumabas at makita ang matandang ito. Si Meng Wuya ay tumingin sa ibaba at sinabing mapanlate. Sa pagkakataong ito, isang binata naman ang sumagot na may malamig na mukha. Matandang Ginoo, kaya mo bang panuorin ang iyong mga salita? Anong klaseng awa yan ang mayroon ka sa aking lolo at nang ahas kang bastyusan siya ng ganito? Ang nagsalita ay si Long Jun. Pinagalitan ni Meng Wuya si Long Zaitian, ang kanyang masasamang salita ay sobrang hindi kasiya siyang pakinggan, bilang isang miyembro ng pamilyang Long, paano magtitiis si Long Jun? Umaasa sa katotohanan na ito ang punong tanggapan ng blood group, maraming mga eksperto, agad siyang gumanti. Paano kung siya ay nasa tuktok ng Immortal Ascension Boundary? Ang blood group ay mayroon ding mga eksperto sa Immortal Ascension Boundary, kung talagang maglakas loob kang lumaban dito, hindi ka na makakabalik. Ang lolo mo. Pinaikit ni Meng Wuya ang kanyang mga mata, nakatitig kay Long Jun. Ang taong hinahanap ng matanda ay ang aking lolo. Sumagot si Long Jun sa malalim na boses. Mabuti, mabuti, mabuti. Tumawa si Meng Wuya. Ang mga dragon ay nagsilang ng mga dragon, ang mga phoenix ay nagsilang ng mga phoenix, ang mga daga ay nagsilang ng mga sanggol, na si Long Hui ay hindi isang mabuting tao, ikaw ang kanyang nakatatandang kapatid, ikaw ay hindi rin isang mabuting tao. Paano niya itinaas ang ulo ni Long Hui? Biglang naramdaman ng lahat na hindi malinaw ang isipan ng matandang ito, gumagala, hindi nila alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Galit na sinabi ni Long Jun. Matanda, huwag kang masyadong ganid, ito ang blood group, hindi mo naman turn na kumilos ng mabangis. Marshall Peak, Kabanata 120. A fellow senior sister. Grabe ang pag-uugali ng matandang ito. Tila narinig ni Meng Wuya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Hindi niya maisara ang kanyang bibig, ngunit agad na naging malamig ang kanyang mukha at nagsabi. Ang matandang ito ay kumikilos ng mabangis, kaya ano? Habang nagsasalita, casual siyang naghagis ng isang sampal. Umalis ka sa daan. Nagbago ang ekspresyon ni Human. Nanghihilahin na sana niya si Long Jun sa likod niya, kasing bilis ng kidlat ang bilis ni Meng Wuya. Nang itinaas niya ang kanyang kamay, isang malutong na tunog na pa ang nagmula sa mukha ni Long Jun. Tumipad ang 2 ngipin bilang tugon. Ang buong katawan ni Long Jun ay umikot ng ilang beses sa hangin bago bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Ang lahat mula sa blood group ay agad na natakot. Nakaramdam din ng lamig si Human. Hindi nila malinaw na nakita kung paano kumilos ang matandang nasa langit. Mula sa layong mahigit 50 talampakan, isang sampalang damapo sa lupa, na hindi nagbigay sa kanila ng anumang oras upang mag-react. Ito ba ay isang bagay na maaaring gawin ng isang Immortal Ascension Boundary Master? Kahit na siya ay nasa tuktok ng Immortal Ascension Boundary, hindi ito dapat magparamdam sa lahat na walang magawa. Naramdaman ni Human na kung ang punong guro ng High Heaven Pavilion ang gumawa ng hakbang na ito, magkakaroon siya ng 70% na pagkakataon na harangin ito. Bakit nagkaroon ng napakalaking agwat sa pagitan ng tuktok ng Immortal Ascension Boundary Master? Natigilan din si Long Jun sa sampal na ito. Matapos bumagsak sa lupa, sumuray-suray siyang bumangon. Ilang beses siyang lumingon para hanapin ang tamang direksyon. Sa pagtingin kay Meng Wuya, ang kanyang mukha ay puno ng takot at gulat. Namamaga ang kanyang kanang pisngi. Bagamat wala siyang internal injuries, pero sabi nga sa kasabihan, huwag magpapagalit, huwag manakit sa mukha. Sinampal siya ni Meng Wuya sa mukha sa harap ng lahat. Paano niya sasabihin sa iba ang kahihiyan sa kanyang puso? Grabe ang ugali ng matandang ito, ano ang gagawin mo dito? Kalmadong hinintay ni Meng Wuya si Long Jun na tumayong matatag. Tapos isa pang sampal ang ibinato niya. Sampal. Katulad ng dati, pinalipad muli si Long Jun. Ang mga eksperto ng blood group ay hindi na nagkaroon ng panahon para mag-react. Ang lakas ng loob mong kumilos ng masama sa harap ng matandang ito. Nagmura si Meng Wuya. Ikinumpas ni Meng Wuya ang kanyang kamay, na parabang nataman niya ang isang tumpok ng dumi. Hindi na nakayanan ni Human at galit na sinabi. Senior, master ka, pero nataman mo talaga ang isang junior. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng iba? Humph. Kung talagang sinaktan ko siya, buhay pa kaya siya? Maliit na aral lang ito. Tumisi si Meng Wuya at sinabing. Halika nga dito.
Pagbukas ng kanyang kamay, si Long Jun, na bumagsak sa lupa at hindi pa nakakabangon, ay sinipsip ng napakalaking puwersa ng pagsipsip. Nasa himpapawid siya. Inilabas ni Long Jun ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko. Na may takot na ekspresyon, sumigaw siya. Gang leader, iligtas mo ako. Senior. Human ay humakbang pasulong at sumigaw sa isang mahigpit na boses. Si Meng Huya ay walang pakialam sa kanya. Hinawakan lang niya ng isang kamay ang leeg ni Long Jun. Sa malungkot na ekspresyon, sinabi niya. Bawat kawalan ng katarungan ay may kagagawan nito, bawat utang ay may utang. Ngayon, ang matandang ito ay dumating lamang upang hanapin si Long Zaitian. Brat, dahil apo ka ni Long Zaitian, pagkatapos ay masunarang sabihin sa akin kung saan siya ay. Matapos masampal si Long Jun ng 2 beses, naging mas masunurin pa siya kaysa sa isang kuneho. Wala na ang sigla ng kabataan niya noon. Nilabanan niya ang sakit sa magkabilang pisngi at nanginginig habang sinasabi. Wala sa paksayon si Lolo. Nasaan na siya? Sa lugar ng pagmimina. Bigyan mo ako ng direksyon. Sa ganitong paraan. Sa ilalim ng banta ng buhay at kamatayan, paano nang ahas si Long Jun na mag-alinlangan? Nagtanong si Meng Huya at sinagot niya ito. Kahit namamaga ang pisngi niya ay nagawa pa rin niyang magsalita. Kumislap ang figure ni Meng Huya at nasa 100 talampakan na siya. Kinuha niya si Long Jun at dumiretso sa mining area ng blood group. Leader ng gang. Isang grupo ng mga tao ang balisang tumingin kay Human. Hinihintay nila ang kanyang desisyon. Sundan mo. Ang puso ni Human ay napuno ng galit. Hindi niya talaga alam kung paano pinukaw ni Long Zaitian ang ekspertong ito. Ang kabilang partido ay hindi rin. Ang puso ni Human ay napuno ng galit. Si Meng Huya ay hindi makatwiran at ginamit ang kanyang kapangyarihan para ay bully ang iba. Si Long Zaitian ay may mga mata ngunit na bigong makakita. Sinaktan niya ang gayong eksperto at dinala ang apoy sa paksayon. Nakita ni Human ang maliliit na pandaraya ng pamilya Long sa nakalipas na ilang taon. Gayunpaman, ang pamilyang Long ay palaging kanang kamay ng blood. May intensyon si Human na alisin ang malignant na tumor na ito, ngunit hindi siya nang ahas na gawin ito. Kapag ginawa niya ito, ang blood group ay agad na magwawasak. Ang kanilang kabuuang lakas ay lubos na mababawasan. Kung walang anak na lalaki si Human, paano magkakaroon ng ganitong sitwasyon sa paksayon? Hanggat may anak siya, matuturuan siya ni Human at hahayaan siyang lumaban sa nakababatang henerasyon ng pamilya Long. Sa pagkakataong ito, pinukaw ni Long Zaitian ang gayong eksperto. Nakita ni Human ang isang kislap ng pagkakataon. Kung magagamit niya ang pagkakataong ito para tanggalin ang impluensya ng pamilya Long sa pangkat, maaari itong ituring na isang magandang bagay. Kaya't anuman ang mangyari, kailangang pumunta si Human at tingnan. Ang Black Wind Trade ay abala pa rin sa ingay at kaguluhan. Kumuha si Yang Kai ng 20,000 tael ng pilak at naglakad-lakad sa palengke. Una, gumastos siya ng 10,000 tael para bumili ng ilang Yang Inflammation Stones. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang bukas na espasyo at naupo ng naka-cross-legged. Kinuha niya ang isang karatula sa lupa at binura ang mga salita doon. Pagkatapos, casual siyang nagsulat ng ilang salita. Ang pagbili ng Yang Attribute Spirit Grass at Spirit Fruit Seeds. Matapos ilagay ang karatula sa harap niya, hindi na ito pinansin ni Yang Kai. Direkta niyang pinaandar ang True Yang Secret Art at lihim na hinigop ang enerhiya mula sa Yang Inflammation Stones. Noong nakaraang pagkakataon, tinulungan ni Li Yuntian si Yang Kai na mangolekta ng mga buto, ngunit wala siyang napala. Mula dito, makikita kung gaano kabihira ang mga butong ito. Sinusubukan lang ni Yang Kai ang kanyang kapalaran. Sa anumang kaso, ang pagsipsip ng enerhiya mula sa Yang Essence Stones ay magtatagal ng maraming oras. Maaari niyang linangin at bilhin ang mga ito. Matapos gumugol ng kalahating araw, sa wakas ay natapos na niya ang pagsipsip ng enerhiya mula sa 20 piraso ng Yang Inflammation Stones. Ang isang piraso ng Yang Inflammation Stone ay maaaring magpalapot ng 2 patak ng Yang Liquid. 20 piraso ay magiging 40 patak. Napuno na naman ang dantian. Matapos suriin ang sitwasyon sa loob ng dantian, lubos na nasisiyahan si Yang Kai. Kung makatagpo siya ng isa pang labanan ng parehong antas, magagamit niya ang kanyang buong lakas. Ngunit pagkatapos ng kalahating araw, walang dumating upang magbenta ng mga buto. Tumayo si Yang Kai, tumingin sa kahoy na bahay ng alagad ng High Heaven Pavilion. Dapat nasa loob si Suyan. Gusto siyang puntahan ni Yang Kai at sabihin sa kanya na nakabalik na siya. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumuko si Yang Kai. Wala siyang malalim na pagkakaibigan sa kanya. Bukod dito, siya ay isang malamig at marangal na tao. Hindi gustong makipag-ugnayan sa kanya ni Yang Kai. Walang kabuluhan ang pagtingin sa malamig na mukha ng ibang tao. Pauwi na sana siya nang biglang may naglakad sa harapan niya. Nakayuko, tumingin siya sa karatula ni Yang Kai at nagtanong. Gusto mong bumili ng buto? Tumingin sa ibaba si Yang Kai at nalaman na ang kaharap niya ay isang daga. Siya ay mga 17 o 18 taong gulang. Ang kanyang itsura ay maaaring ituring na mabuti. Ang kanyang mukha ay maislan at maganda. Ang kanyang mga mata ay parang tubig, ang kanyang balat ay makinis at malambot, at ang kanyang figure ay maganda rin. Lalo na ang kanyang pares ng malalaking suso. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang kinain niya habang lumalaki siya.
Nag-squat siya, tumingin si Yang Kai sa kanya mula sa mas mataas na posisyon. Kaagad, nakita niya ang isang malalim at malambot na snow white patch sa kanyang dibdib. Ha? Hindi siya umiwas ng tingin. Tumanggo si Yang Kai. Umayos ang babae at sinabi, meron ako, pero hindi ko alam kung kaya mo. Oh, biglang naging interesado si Yang Kai. Depende yan sa kung anong uri ng binhi ang mayroon ka. Ang babaeng ito ay nakasuot ng damit ng High Heaven Pavilion, kaya dapat ay isang disipulo ng High Heaven Pavilion. Lahat sila ay mula sa iisang sekta, kaya natural na naramdaman ni Yang Kai ang pagiging pamilyar. Ilalabas ko para makita mo, sabi ng babae habang kinakalis niya ang isang napakagandang lagayan mula sa kanyang baywang at iniabot ito kay Yang Kai. Kinuha ito ni Yang Kai, binuksan ang pouch, at nagbuhos ng 2 buto. Ang 2 buto na ito ay talagang naglalaman ng enerhiya ng katangian ni Yang, na kung ano mismo ang kailangan niya. Bukod dito, ang 2 buto na ito ay tila mas mataas ang grado kaysa sa 3 Suns Fruit Seeds na binili niya noong nakaraan. Kung ang bunga ng 3 araw ay Earth Grade Low Grade, ang mga buto na ito ay dapat na Earth Grade Middle Grade o High Grade na mga buto. Gusto ko itong 2 buto. Magkano ang gusto mo? Nasiyahan si Yang Kai sa mga buto. Tumiti ang babae at sinabi, 1,000 taels. Kumunat ang mga kilay ni Yang Kai. Bagamat hindi niya maitatanggi na napakaganda ng kanyang ngiti, na nagdaragdag ng isang dampi ng ningning sa kanyang magandang mukha, hindi pumayag si Yang Kai sa presyong ito. Sa katunayan, kung gusto niya talaga, si Yang Kai ay gumastos ng 1,000 tael upang bilhin ang 2 buto na ito ay hindi isang kawalan, dahil mayroon siyang Yang Liquid upang mapabilis ang paglaki ng mga butong ito, na lubos na nagpapaikli sa panahon ng paglaki. Pero kung may gumastos ng 1,000 tael para bilhin ito, siguradong lugi ito. Medyo matako ang babaeng ito. Dahil dito ang bagong panganak na pakiramdam ni Yang Kai ng pagiging malapit sa kanya ay naglaho na parang usok sa manipis na hangin. Itong senior sister, hindi ba medyo mataas ang presyo mo? Bagamat may natitira pang 10,000 tael si Yang Kai, inihanda niya itong gamitin para bilhin ang 3-Lived Chaos Spirit Flower at ang Dead Jedi Tree Grass, kaya hindi niya ito basta-basta magastos. Mataas ba? Inagat ng babae ang kanyang mga labi at ngumiti. Hindi ito mataas. Ito ang mga buto ng Earth Grade Spirit Grass, Pure Heart. Kapag ito ay nagmature, ito ay magkakaroon ng maraming gamit. Sa mata ng isang taong may kaalaman, ito ay higit na nagkakahalaga kaysa sa 1,000 tael. Mapait na ngumiti si Yang Kai. Gusto mo ring hintayin itong magmature? Ilang taon ka pang maghihintay? Nagpaut ang babae. Dahil gusto mong bilhin ang mga buto, syempre kailangan mong maghintay ng matyaga para ito ay mahinog. Gusto mo bang itanim ito ngayon at anihin ka agad? Paano magkakaroon ng ganoong kagandang bagay sa mundo? Gayun din, ang mga bagay ay mahalaga kapag sila ay bihira. Ang mga buto ay bihira, kaya ang 1,000 tael ay 1,000 tael. Ako ay nagdusa ng husto para sa kanila. Walang magawa si Yang Kai. Matapos mag-isip ng mabuti saglit, tumanggo siya at sinabi, sige, gawin natin ito. Siguradong kikita siya kung binili niya ito ng 1,000 tael. Bukod dito, sa pakikinig sa kanya, tila siya ay gumugol ng maraming pagsisikap upang makuha ang 2 binhing ito. Dahil nag-effort siya, dapat matikman man lang niya ang tamis. Bukod dito, isa itong senior sister mula sa parehong sekta. Bukod dito, hindi talaga alam ni Yang Kai kung paano makipagtawaran, kaya hindi na niya kailangang mag-aksaya pa ng laway. Walang masama kung hayaan siyang samantalahin siya. Nagbilang siya ng 1,000 tael ng pilak at ibinigay sa kanya. Nakangiting kinuha iyon ng babae sa kamaingat na iniligpit. Tumingin siya kay Yang Kai at sinabi, Junior brother, mabuti kang tao. Ibibigay ko rin sa iyo ang pitaka na iyon. Personal itong banordahan ng senior sister. Pagkatapos noon, masaya siyang naglakad palayo. Natigilan si Yang Kai. Alam din pala nitong senior sister na galing siya sa iisang sekta. Dahil alam niya, humingi pa rin siya ng ganoong kataas na presyo. Kung ibang tao, siguradong masisira itong business deal. Bagamat niloko siya, hindi nagalit si Yang Kai. Sa bagay, business deal lang naman. Sa susunod na makipag-deal siya sa kanya, kailangan lang niyang mag-ingat. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niyang walang ibang dumating para magbenta ng mga buto. Pagkatapos magayos, inihanda ni Yang Kai na gamitin ang natitirang pera para makabili ng 3-Lived Chaos Spirit Flowers at Dead Jedi Tree Grass. Hindi pa siya nakakalakad ng ilang hakbang ay biglang yumanig ang lupa. Tapos umiling ulit. Nagpatuloy ang pagyanig ng ilang beses. Ang mga disipulo ng 3 sekta sa Blackwind Trade ay agad na inihagis sa kaguluhan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Akala lang nila ay mabibiyak na ang lupa. Maraming tao ang nataranta at tumakbo sa lahat ng direksyon.